Matapos pagpapatayin ni Nakael at Eliseo ang mga ahas, dinala nila kaagad sina Ramon at Nicolas sa bahay ng manggagamot na si Mang Rigor. Nagtaka ang magtiyuhin nang makitang bitbit ng mga kabalyero ang walang malay nilang kasamahan. Ipinaliwanag naman kaagad ni Kael ang nangyari kaya inutusan ni Mang Rigor na ilatag sila sa hiwalay na mesa. Sinabihan ni Mang Rigor si Javier na kunin ang mga gamit samantalang si Eliseo naman ay lumabas muna para iulat kay Haring Jericho ang nangyari. Javier, dalhin mo nga rito ang bote ng halihak. Utos pa ni Mang Rigor matapos mailapag ni Javier ang mga gamit. 1 gramo lang? Tanong pa ni Javier. 2 gramo. Sagot ni Mang Rigor. Tapos ano pa? Tanong uli ni Javier. Samahan mo ng 3 butil ng bigas. Dali, bilisan mo. Apuradong utos ni Mang Rigor. Dali-dali namang kinuha ni Javier sa isang estante ang mga kailangan ng tiyuhin. Pumasok sa bahay si Haring Jericho na kasama si Eliseo. Ano nangyari? Nag-aalalang tanong ni Haring Jericho. Habang pauwi kami, biglang sumulpot ang isang pugad ng mga ahas at tinatake nila kami. Sagot ni Kael. Napatingin si Haring Jericho kina Ramon at Nicolas at nakita sa mga braso ng mga ito ang kagat ng mga ahas. Nasaan nga pala si Michelle? Hindi ba't kasama niyo siya? Nasaan siya? Nagkapalitan ng tingin si Kael at Eliseo na parehong hindi alam ang sasabihin. Maging ang magtiyuhin na sina Javier ay pawang nagkatinginan din sa isa't isa. Pareho silang nagtataka at naguguluhan. Sagutin niyo ang tanong ko. Nasaan na siya? Tanong muli ni Haring Jericho sa kanila. Humugot muna ng malalim na hininga si Eliseo bago hinarap ang galit na hari. Sabi ko sa kanya lumayo na. Tumakas na siya. Pero hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Sagot ni Eliseo. Ano ka mo? Animoy nawala ng lakas si Haring Jericho matapos niyang marinig ito. Lumabas ito ng bahay upang pumunta sa palasyo. Lumabas din si Javier pero sinundan ito ni Eliseo. Sandaling nagkatitigan ng dalawa sa labas ng bahay. Hindi maibuka ni Eliseo ang bibig dahil sa guilt. Pakiramdam niya ay kasalanan niya ang nangyari. Kung sinundan niya lang sana kaagad ang kapatid, ay malamang nakauwi ito ng ligtas. Gayunpaman, tumangulang si Javier kay Eliseo upang ipabatid sa kanya na siya na ang bahalang kumausap kay Jericho tungkol sa bagay na yon. Jericho! Nahabol ni Javier sa daan si Haring Jericho. Alis tayo pagsikat ng araw. Sagot ni Haring Jericho at di na lumingon. Naiintindihan naman ito ni Javier kaya bumalik na lang uli siya sa bahay upang sabihan si Eliseo. Matapos ang maikling pagsusuri na ginawa kina Ramon at Nicolas, natuklasan ni Mang Rigor na ang kamandag sa ugat ng mga kabalyero ay nilagyan ng isang itim na mahika na humantong sa kanya upang maghinala na si Raya ang sangkot sa mga nangyayari. Naniniwala din siya na ang pagkawala ni Reyna Michelle ay kagagawan din niya. Hindi lang pangkaraniwang kagatang natamuan ni Ramon at Nicolas, kundi may kasama itong salamangka na siyang nagpapabago ng kulay ng mga ugat nila. Hindi lang ito basta aksidente. Sambit ni Mang Rigor habang kanilang pinagmamasdan ng kakaibang ugat na lumalabas sa braso ni Ramon at Nicolas. Itim na salamangka. Oo, nakuha ko na. Kakaiba nga mga nagsisilitaw ang ugat sa kanila. Mamula-mula na tila ba ugat ng mga halamang luya. Saad naman ni Javier. May itim na salamangka na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Mabuti na lang, naialis ko kagad ito. Kundi baka hindi na sila sikatan muli ng araw. Litanya pa ni Mang Rigor. Maswerte sila. Agad silang nadala rito. Sagot naman ni Javier. Pero nagtataka siya kung saan nila ito nakuha. Natatakot ako na may higit pang darating na masama kaysa rito. Wika ni Mang Rigor
nang sumagi sa isip niya si Raya. Sinabi niya ito kaagad sa pamangkin kaya laking galit ni Javier nang mapagtantong patuloy pa rin si Raya sa kanyang paghihigante. Lumabas siya ng bahay upang iulat kay Haring Jericho na ligtas na sa kapahamakan sina Ramon at Nicolas, ngunit nababahala naman siya mula sa magiging reaksyon ni Haring Jericho kapag nalamang sangkot dito ang kapatid niyang si Raya. Naabutang bukas ni Javier ang silid pintuan ni Haring Jericho kaya hindi na siya nag-atubiling pumasok sa loob. Nadatnan pa niyang malungkot na tinitignan ni Haring Jericho ang mga gamit ng kanyang asawa. Lumingon si Haring Jericho sa kanya. "Matuto ka naman kumatok, Javier." Sambit ni Haring Jericho nang maabala ang malungkot na moment nito. "Pasensya na kamahalan. Gusto kong malaman mo, naligtas sina Nicolas at Ramon. Nasa daan na sila patungo sa pagbawi ng kanilang lakas." Pahayag ni Javier. "Magandang balita yan kung ganun." Walang ganang sagot ni Haring Jericho at tumingin muli sa mga gamit. "Jericho, may ebidensya ng pangkukulam. Hinala ni Tio na sangkot dito si Raya." Dagdag ni Javier. Napatiimbaga tuloy sa galit si Haring Jericho, ngunit hindi niya ito pinahahalata kay Javier. Nanatili siyang nakatuon sa mga gamit ng asawa. Napansin ni Javier na nakakuyom ang mga kamao ni Haring Jericho. Alam niyang galit ito. "Maaari ka nang umalis, Javier. Kailangan ko lang mapag-isa." Malumanay na utos nito kay Javier. "Hindi siya mawawala sa'yo. Maniwala ka. Hahanapin natin siya. Pangako yan." Tiniyak ni Javier kay Haring Jericho na hindi mawawala sa kanya si Reyna Michelle at hinawakan niya ang kamay nito upang manumpa na iuuwi nila ito ng magkasama. Bagay na kinagaan ng loob ni Haring Jericho at sinabing bukas ay hahanapin nila si Reyna Michelle. Hindi sila titigil sa paghahanap hanggat hindi ito nakikita. Gagalugarin nila ang mga maliliit na nayon sa buong lupain ng Mercia hanggang sa kabilang ibayo o kung saan mang lupalop siya dinala ni Raya. "Iuwi natin siya." Tumangulang si Haring Jericho at umalis na si Javier. Kinaumagahan, ginising ng mainit na sikat ng araw si Reyna Michelle. Bumangon siya mula sa pagkakahandusay sa lupa at nagpalingalinga sa paligid. Ngunit laking gulat niya nang lumitaw sa kanyang likuran si Raya na nakangisi sa kanya habang kinakagat-kagat ang mga daliri na halatang nasisiyahan na makita ulit ang dating alipin. Kinabahan si Reyna Michelle kaya sinubukan niyang tumakbo. Ngunit napagtanto niyang naigapos pala siya ni Raya. Sa halip na magtatakbo'y napaatras na lamang siya, ngunit dahan-dahan namang lumalapit sa kanya si Raya. Dahil sa matinding takot niya ay hindi niya napansin ang nakausling bato sa likuran at bumagsak siya sa lupa. Napangiti tuloy si Raya. Napaigik si Reyna Michelle. Lumapit si Raya tapos tumalungko sa harapan niya habang ito ay nakangiti. "Magandang umaga sa iyo, kamahalan." Bati ni Raya. "Ano bang gusto mo sa akin, ha?" Galit na tanong ni Reyna Michelle. Kunwaring nag-isip sandali si Raya. Pagkatapos ay tumitig ito ng may kasamang panunuya. "Gusto ko kasing maglaro tayo ng konti." Saad ni Raya. "Isang laro? Ano bang kalokohan ang iniisip mo, Raya? Pwede bang tantanan mo na kami?" Matapang na sabi ni Reyna Michelle, ngunit tumawa lang ng pagak si Raya. "Tantanan? Nako, hindi pa nga tayo nagsisimula eh. Ano, gusto mo ba ng laro? Para malaman natin kung gaano ka ba kamahal ni Jericho." Sarkastikong saad ni Raya. Medyo kinabahan naman si Reyna Michelle sa balak gawin ni Raya. Gayunpaman, ipinakita niya pa rin na hindi siya natatakot kay Raya at binantaan nito na kapag hindi siya pinakawalan ay hahanapin siya ni Haring Jericho at pagbabayarin nito sa kanyang ginawa. Tumingin siya ng matalim kay Raya. Nais man niyang sunggaban nito,
Subalit hindi siya makakilos ng maayos dahil sa lubid na nakatali sa kanyang mga kamay. Balak din niyang isipain ito, kaya nga lang ay nag-aalangan siya dahil baka gamitin sa kanya ni Raya ang kapangyarihan nito upang paralisahin siya. Hindi uubray ang plano mo. Kahit na anong gawin mo, hindi pa rin kakagat sa'yo si Jericho. Patuloy pa rin siya sa pagre-rebelde na lalong ikinatutuwa ng mangkukulam. Minamaliit mo ba ang kanyang damdamin? Alam mong kaya niyang isakripisyo ang buhay niya sa'yo. Ani Raya. Hindi siya tanga. Kaya pwede ba? Hayaan mo na ako. Tumigil ka na sa kahibangan mo. Sagot ng Reyna. Makikita natin yan. Nakangiting tumayo si Raya. Malamang sa mga sandaling ito, alam na niyang kinuha mo ako. Malalaman niya na isa lamang itong bitag. Sabi ni Reyna Michelle. Medyo humanga naman si Raya sa katalinuhan ni Reyna Michelle. Subalit naniniwala siyang tutuloy pa rin ang kapatid niya para iligtas ang asawa. Malalaman niya, pero darating pa rin siya. Wika ni Raya. Samantala, lumabas ang mga kabalyero sa bayan mula sa pangunguna ni Haring Jericho upang hanapin sa kagubatan si Reyna Michelle. Determinado si Haring Jericho na hanapin ang kanyang Reyna, ngunit hindi ito magiging madali sapagkat ang pagdadalhan ni Raya kay Reyna Michelle ay hindi pa napupuntahan ng sino man. Isang lugar na kung saan pinamumugaran ng mga multo at naiibang mga bagay. Isa itong paglalakbay na walang kasiguraduhan at makipaglaban sa mga tanawing puno ng mga nakatagong panganib at mga mahiwagang nilalang. Sa ilang sandaling paglalakbay, natagpuan din ng grupo ang kabayo ni Reyna Michelle na nakatali sa isang puno. Bumaba si Eliseo sa kanyang kabayo upang tignan sa malapitan ng nakatastas na saddle ni Reyna Michelle. Kinuha niya ito at pinakita sa lahat. Nagkaroon ng konting teorya si Nicolas sa posibleng nangyari at natukoy mula sa nasirang saddle ni Reyna Michelle na hinila siya ng persahan ni Raya palayo sa kabayo. Malamang tumilapon siya mula sa kabayo niya nang tamaan siya ng kung anumang puwersa. Ani Nicolas. Dito mayroong bakas niya, ngunit may isa pa. Mukhang may kasama siya at mukhang patungo sa silangan. Wika ni Ramon nang sundan ng mga naiwang bakas sa lupa. Kumilos na tayo. Wika naman ni Haring Jericho at muli silang nagpatuloy sa paghahanap kay Reyna Michelle patungo sa mga bakas na naiwan ng kabayo ni Raya. Samantala, makikitang nakagapos sa mga kamay ni Reyna Michelle sa mahabang lubid habang hinihila siya ng kabayo ni Raya. Dahil sa matinding pagod at hirap ay bumagsak sa lupa si Reyna Michelle. Nanunuyo na ang kanyang mga labi dahil sa matinding uhaw. Ipinatigil naman ni Raya ang kabayo at tinalok siya ng tubig pero tinanggihan nito ng maprinsipyong Reyna. Talaga bang ayaw mo? May kasamang panunodyo na sabi ni Raya. Tinitigan nito ni Reyna Michelle pero hindi naman niya kinukuha o nasasabi man lang na iabot ito sa kanya. Napapangiti na lang si Raya sa reaksyon niya. Masyado na bang pangit to sa'yo ngayong Reyna ka na? Sarkastikong wika ni Raya. Wala akong hihingin sa'yo. Sagot ni Reyna Michelle. Inumin mo na ito. Maaaring kailanganin mo ito. Sige ka, baka magsisi ka rin. Pamimilit pa ni Raya habang kusang iniaabot ang water flask kay Reyna Michelle. Bakit? Pagtataka naman ni Reyna Michelle. Hindi mo gugustuhing malaman. Ibinuhos ni Raya ang lahat ng tubig ng water flask. Tumalikod dito at bumalik sa kanyang kabayo. Dahil dito, ang laking panghihinayang ni Reyna Michelle sa ginawa ni Raya. Talagang uhaw na uhaw pa naman siya at natutuksong tanggapin ang tubig. Ngunit naisip niya na mas nanaisin niya pang mamatay kesa tumanggap ng anuman mula kay Raya. Sumakay si Raya sa kanyang kabayo at nagsimula ulit na kaladka rin si Reyna Michelle sa kanilang paglalakbay. Samantala,
Patuloy pa rin sa pagsunod sina Haring Jericho sa mga naiwang trucks ni Naraya. Hindi sila tumigil sa pagtahak sa kagubatan ng Fiore kung saan batay na rin sa mga naiwang bakas sa lupa at pagkakatayo nito, isang araw na ang pagitan nila mula kay Naraya. Patuloy nilang sinundan ng mga ito hanggang sa malagpasan nila ang dalawang malalaking estatwa na nakatayo sa Valley of the Fallen Kings. Tumawid sila sa rumaragasang tubig sa ilog at lumusot sa kuweba kung saan tinagusan nila ang mahiwagang talon na kung tawagin ay salamin ng hinaharap. Napuntahan na nila ito noong minsang mapadaan sila sa silangang bahagi ng Mersya upang hanapin ang itlog ng dragon na gusto sanang tangay ni Solomon mula sa tore ng hari. Nang makalabas sila ng talon, nilakbay naman ulit nila ang mahabang trails at napaakyat muli sa mga burol kung saan nakita pa nila ang mga bakas na naiwan ng kabayo mula sa gumuhong tore sa burol. Lingid sa kanilang kaalaman, kasalukuyan nang lumalabas si Raya sa kabundukan ng Dolyares kasama ang bihag na reyna. Isang malawak na lupain sa kaparangan na kung susumahin ay walang kasing init ang temperatura mula sa ibang mga disyerto sa tangway ng Mersya. Dito mismo sa lugar na ito matatagpuan ang Dark Tower na nananatili pa ring nakatayo sa pusod ng disyerto. Masyado nang madilim, sambit ni Ramon nang abutan na sila ng gabi sa kagubatan. Sinubukan niyang hanapin ang mga trucks subalit dahil sa unti-unting paglubog ng araw, nawawala ang mga bakas sa lupa at dahan-dahang lumilitaw ang hamog sa paligid na nakapagdadagdag hirap sa kanila sa paghahanap. Lumapit ang hari kay Ramon. Patuloy pa rin tayong tutungo sa silangan. Wika nito. Pero mawawala tayo sa landas kung ipipilit natin ang paghahanap sa ganitong sitwasyon. Mungkahi ni Javier. Kung ganon, babalik tayo at magsisimula ulit hanggang sa matuntun na natin ang mga bakas. Umalis si Haring Jericho na mabigat ang loob. Lumingon si Javier sa grupo. Kakausapin ko siya, dito lang kayo. Wika ni Javier sa iba at sinundan ang tinahak na daan ni Haring Jericho. Hindi nagtagal ay nakita niya ito sa ibabaw ng bangin na tahimik lang na nakatanaw sa madilim at malawak na kagubatan sa ibaba. Dahan-dahan niya itong nilapitan. Kamahalan, untag ni Javier sa nakatalikod na hari. Hindi na sila nalalayo pa. Sambit ni Haring Jericho. Alam ko, pero kailangan natin magtulungan. Gagawa muna tayo ng kampo. Pansamantalang magpapahinga. Sa umaga ay muli nating hahanapin ang mga bakas nila. Halika na. Lungkot ang pagtitig ni Haring Jericho sa kagubatan tapos lumingon ito kay Javier tsaka tumango. Naunawaan naman ni Javier ang ibig ipahiwatig ni Haring Jericho. Kaya nauna na siyang bumalik sa mga kasama at hinayaan na munang mapag-isa ang nalulumbay na hari. Magpatuloy ka lang. Dali! Bagal-bagal mo. Sabay tulak ni Raya kay Reyna Michelle na nag-aatubiling pumasok sa bakal na pintuan ng tore. Saan mo ba ako dadalhin? Kinakabahang tanong ni Reyna Michelle pagkapasok nila sa Dark Tower. Hindi may paliwanag ng Reyna ang nararamdaman niyang kaba nang puwersahan siyang paakyatin ni Raya patungo sa napakahabang spiral na hagdanan. Pakiramdam niya ay para siyang pumapasok sa isang madilim na sementeryo na walang sino mang tao ang nakalibing. Nababalot ng katahimikan ng paligid ng tore at wala siyang nadidinig na ingay maliban sa kanilang mabibigat na mga yabag. Malalaman mo rin. Kinuha ni Raya ang isang sulo na nakasabit sa pader at sinindihan ito gamit ang isang kislap ng mga mata. Binitbit niya ito sa pagakyat nila sa hagdanan upang magsilbing tanglaw sa madilim na tore. Walang nagawa ang natatakot na Reyna kundi magpatuloy sa pagakyat. Patuloy silang umaakyat hanggang sa itaas. Hindi nagtagal ay nadala rin ni Raya si Reyna Michelle sa isang silid mula sa pinakatuktok ng Dark Tower. Nag-aalalang pumasok si Reyna Michelle, subalit tinulak siya ni Raya at sapilitang pinapasok. Anong lugar ito?
Napatingin sa loob si Reyna Michelle. Matulog ka ng mahimbing. Nakangising sagot ni Raya, sabay sara ng pinto at naiwan sa silid ang Reyna. Raya! Sandali! Buksan mo to! Pakiusap pa ni Reyna Michelle habang malakas na kinakalampag ang pinto. Napakadilim ng silid at ang mga ugat ng mandragora ay nakasabit sa kisame. Matapos sikulong ni Raya si Reyna Michelle sa loob ng silid, sinimulan siyang pahirapan ng mga ugat ng mandragora sa pamamagitan ng pagpuno sa hangin ng mga nakakatakot na taghoy ng mga babae at ilang malaimpyernong hiyawan na hindi naman alam kung saan nagmumula. Napatakip ng kanyang tenga si Reyna Michelle dahil hindi niya kinaya ang mga nakakakilabot na panaghoy ng mga babae hanggang sa mapahandusay na lang siya sa sahig at nawalan ng malay. Samantala, matapos makapagtayo ng kampo ang grupo ni Haring Jericho, ay agad silang pumalibot sa maliit na bonfire upang makapagpainit ng katawan. Habang nag-uusap-usap ang iba, napansin bigla ni Haring Jericho na tahimik lang sa tabi si Eliseo. Halatang malungkot ito at mukhang iniisip ang kanyang kapatid. Tumayo si Haring Jericho at pinuntahan niya ang bayaw upang ito ay aliwin para maalis ang mabibigat na alalahanin sa kanyang isipan. Eliseo, alam ko ang iniisip mo, sabi ni Haring Jericho. Kung nanatili lang ako sa kanya, hindi sana nangyari to. Kasalanan ko pa rin ang lahat. Saad ni Eliseo. Niligtas mo si Ramon. Niligtas mo si Nicolas. Nasa isang alanganing sitwasyon ka, kaya hindi mo yung kasalanan. Nagkataon lang natuso si Raya. Wika ni Haring Jericho. Pero hindi ang sarili kong kapatid. Hindi ko man lang siya nagawang iligtas. Paninisi ni Eliseo sa sarili na halos mapaiyak na sa pag-aalala sa kanyang kapatid. Hindi mo maaaring sisihin ang iyong sarili. Sabay hinila sa balikat si Eliseo para akayin sa kampo, subalit na natili lang na nakatayo si Eliseo sa puno. Marami siyang iniisip at mas gusto niyang mapag-isa. Pero hindi ito hinayaang mag-isa ni Haring Jericho dahil baka malunod lang ito sa kakasisi sa sarili niya dahil sa pagkawala ng ate niya. Pinalaki niya ako. Hindi mo maiintindihan. Sambit ni Eliseo. Sinubukan naman itong aliwin ulit ng Haring si Jericho tungkol sa magagandang bagay sa nakakatanda nitong kapatid para gumaan naman kahit papaano ang loob niya. Gayunpaman, hindi pa rin nito nakumbinsi ang mabigat na damdamin ni Eliseo na unti-unting nagpapalubog sa kanya sa ilalim. Pakiramdam niya ay wala siyang kwenta, ngunit sinabi ni Haring Jericho na nangyayari talaga ang mga bagay na ganito, kaya wag na niyang sisihin pa ang kanyang sarili tungkol sa nangyari sa kanyang kapatid. Naiintindihan ko, pero isipin mo mabuti na malamang hinihintay niya tayo sa sandaling ito. At sa ngayon, ang pinakalayunin natin ay ang iligtas siya mula sa mga kamay ni Raya. Pareho lang tayo ng nararamdaman, Eliseo. Hindi nagkakalayo mga nararamdaman natin sa isa't isa. May liligtas pa natin siya, maniwala ka. Magtulungan lang tayo. Turan ni Haring Jericho. Pinahalagahan naman ni Eliseo ang kanyang mga sinabi, ngunit nananatili pa rin itong nag-aalala para sa kalagayan ng kanyang kapatid na babae. Sinabi niya kay Haring Jericho na si Michelle ang nagpalaki sa kanya at nag-aruga simula nang mawala ang kanilang ina. Kaya masakit para sa kanya na wala man lang siyang nagawa sa ate niya nung kailangan nito ang kanyang tulong. Wala ako ngayon sa kinatatayuan ko kung hindi dahil sa kanya. Hindi ko may paliwanag. Masyadong masakit to para sa akin, Jericho. Wika pa ni Eliseo na halos maluha-luha dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Alam ko, hindi mo na kailangan sabihin yan. Halika na, naghihintay na sila sa atin. Paanyaya ni Haring Jericho. Di naglaon ay nakumbinsi din ni Haring Jericho si Eliseo. Kinilig niya ang biso kay Eliseo
habang naglalakad sila pabalik sa kampo. Natuwa si Javier nang makita sila na parang magkapatid na magkaakbay sa isa't isa. Matapos maghapunan, agad natulog ang grupo upang maaga silang magising bukas. Ngunit habang mahimbing na natutulog ang lahat, ay ginulantang sila ng malakas na sigaw ni Nicolas na nagpabalikwas ng bangon mula sa napakasamang panaginip. Naliligo ito sa sariling pawis at nagpalingalinga sa buong paligid. Medyo gumaan ang loob niya nang makitang nasa tabi pa rin niya ang mga kasama niya. Nagtataka naman sina Haring Jericho sa nangyari kay Nicolas. Napansin nila ang mabibigat na paghinga niya na animoy kakaahon lang sa ilalim ng karagatan. Nagkatinginan sina Haring Jericho at Javier. Patuloy pa rin ang mabibigat na paghinga ni Nicolas habang ito'y nakaupo. Lumapit sa kanya si Javier upang suriin ang kanyang lagay. "Uy, ayos ka lang ba, Nicolas?" tanong ni Javier. Ang tore, nakakakilabot. Lahat ng nasa loob ay puno ng mga kaluluwang patay na. Ang mga tunog dun, parang mga batang sumisigaw sa paghihirap na kanilang nararanasan. Ang mga taguy nila ay walang kasing kilabot na mga boses ng mga taong nasa impyerno habang sinusunog sa dagat-dagatang apoy. Nanginginig na wika ni Nicolas. Dahil sa narinig, sinabi rin ni Ramon sa kanila ang kanyang napanaginipan na nakakakita siya ng mga nakakatakot na bagay mula sa loob ng isang kagubatan na malapit sa tore na nasilayan ni Nicolas. Parang umuulan ng dugo sa lupa at sunod-sunod yun. Hindi ko maintindihan ang naramdaman ko nang maligaw ako sa kagubatan. May mga kuko ang mga puno at nang ako'y tuluyang makatakas dito, may isang kapatagan akong nakita buhat sa malayo. Paliwanag ni Ramon. Para itong walang laman kung titignan mo. Segunda naman ni Nicolas kaya napatingin sa kanya si Ramon. Oo, tama. At sa kabilang dulo nito, tila may isang itim na haligi ng bato. Isang matayog na tore. Saad ni Ramon. Napakadilim ng tore. Kaya nitong lamunin ang araw sa ibabaw ng disyerto. Dagdag naman ni Nicolas. Dahil dito, napagtanto agad ni Javier na parehong dumanas ng magkatulad na bangungot sina Ramon at Nicolas tungkol sa Dark Tower. Ngunit ang mapanganib na lugar na ito ay kailanman ay hindi pa niya napupuntahan. Ang madilim na tore, ito isang lugar kung saan ang bawat batang kabalyero ay tinuturuan na matakot sa kanilang Panginoon. Ito ang lugar na kung saan marami ang nakatagpo sa kanilang wakas. Wika ni Haring Jericho. Hindi ko pa ito narinig. Sabat naman ni Javier. Sa magandang dahilan, sinasabi ng mga matatanda ang pagbabanggit lamang nito ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa mga nakarinig nito. Paliwanag ni Haring Jericho, kaya naman kinilabutan agad si Javier. Pwes, huwag niyo nang banggitin yan. Nabitin tuloy ako sa panaginip ko na kumakain ng mansanas na may lasang keso. May napanaginipan pa ba kayong kakaiba? Pwes, diyan na kayo. Itutuloy ko na ang panaginip ko. Sabay na higa ulit si Kael. Umikot lang ang mga mata ni Eliseo dahil nakukuha pa nitong magbiro sa kabila ng takot na nararamdaman ni Ramon. Samantala, iniwan naman ni Javier at Haring Jericho ang grupo para sa pribadong pag-uusap. Sinabi ni Javier kay Haring Jericho na marahil itinanim ni Raya ang mga pangitain na yon kina Ramon at Nicolas para maakit siya sa isang bitag. Ngunit dahil din dito, nagkaroon ng malakas na paniniwala si Haring Jericho na malamang nasa Dark Tower si Reyna Michelle. Pero bakit silang dalawa lang ang nanaginip nun? Bakit tayo hindi? Pagtataka pa ni Haring Jericho. Ang laso na dumadaloy sa kanilang mga ugat mula sa mga ulupong na tinawag ni Raya. Yun ang bagay na nagkonekta sa kanila sa tore. Paliwanag ni Javier. Ngunit parehong panaginip sa parehong gabi. Paano ito nagagawa ni Raya? Tanong naman ni Haring Jericho. Jericho, lumalago na ang kapangyarihan ni Raya ngayon. Siya ang tumawag sa mga ahas na yon. Patay na sana sina Nicolas at Ramon kung yun talaga ang gusto niya. May iba siyang balak.
paliwanag ni Javier. Sinasabi mo bang bitag talaga to? Ani Haring Jericho. Oo, itinanim niya ang mga pangitaing yun sa kanilang mga isipan. Isa itong patibong sayo. Inaakit ka niya sa iyong kapahamakan, Jericho. Litanya ni Javier. Alam ko, at naniniwala din ako na doon nga niya dinala si Michelle. Wika ni Haring Jericho at determinado pa ring suungin ang lugar kahit pa alam niyang may inihandang sorpresa roon sa kanya ang nakakatandang kapatid. Sa kabilang dako, nagising si Reyna Michelle sa isang patak ng likido na bumagsak sa kanyang muka mula sa ugat ng mandragora. Medyo malapot ito sa pakiramdam ng hawakan nito ni Reyna Michelle. Napabangon siya sa sahig nang bumungad sa kanya ang marami pang mandragora na nakasabit lamang sa kisame ng silid. Lumingalinga siya sa paligid at nahagip ng kanyang pakiramdam na parang sinusundan siya ng mandragora. Napaatras sa takot ang Reyna, ngunit mas lalo lang siyang binalutan ng mga ugat kasabay ang mga nakakatakot na boses na di niya matukoy kung saan nagmumula. Napatakip siya ng tenga dahil animoy sasabog ang utak niya sa mga boses na naririnig niya. Bukod sa mga panaghoy ng mga babae, ay nakakarinig din siya ng mga hiyawan ng mga batang lalaki na di malaman kung pinapahirapan o nagsasaya sila sa nangyayari. Maya-maya ay naramdaman na lang ni Reyna Michelle na parang may nagmamasid sa kanya mula sa madilim na sulok ng kwarto. Pero nang lilingunin naman niya ay mabilis din itong nawawala. Marami sila at palipat-lipat ang mga ito na tila pinaglalaroan siya. Nagsimula ulit maglabas ng mga nakakatakot na hiyaw at taghoy ang mga ugat ng mandragora na sa kalaunay umunlad sa pagbibigay kay Reyna Michelle ng mga nakakatakot na guni-guni sa pangitain. Habang napupunta siya sa pinakasentro ng silid, ay nagsisimula siyang makakita ng nakakatuwang mga pangitain mula kina Eliseo at Javier na tinutuya siya habang pinagtatawanan. Dahil dito, hindi na lubos maintindihan ni Reyna Michelle ang mga nangyari hanggang sa mapaupo na lang siya at mawalan ulit ng malay sa sahig. Kinaumagahan, muling sinundan ng grupo ang mga bakas na naiwan sa lupa. Tinangka nilang i-stabilize ang mga ito habang hinahanap ang mainam na daan sa gubat upang mapanatili at hindi mabura ang mga trails sa lupa. Gamit ang kanilang matatalas na espada, maingat nilang tinatabas ang matatalas na talahib sa paligid kung saan may natagpuan silang maliliit na bakas ng kabayo na tila hinawi ng pwersahan ng masukal na damuhan. Bagaman medyo nawawala na sila sa landas, nagpasya si Haring Jericho na magpatuloy sa pagtungo sa hilaga at tinatansya niya na mararating nila ang tore sa paglubog ng araw.